Pero bago natin ihirid ang mga morning giving na barkada, mga balita muna ating unahin. Sa mga mag-aasawa pa rin, alam nyo, supply ng tubig dito sa Metro Manila at ilang lugar sa Rizal nanganganib na. Mismong Maynilad at Manila Water na po ang umamin niyan. Ba't kahapon, iba yung kausap natin, no? Si Ma'am Cherubim, iba yung sinasabi. Katunayan, hininaan na raw ang water pressure sa ilang lugar sa Cavite, Parañaque at Muntinlupa para na magkaroon ng tubig gripo ang lahat. Kung mas lalala pa, maaari raw magkaroon ng supply o disruption ng supply ng hanggang kalahating araw ayon sa Manila Water. Ang dahilan ng tuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, pareho naman diyang kumukuha ng tubig ang Maynilad at Manila Water. Kaya nga pinag-aaral na ang pagrelasyon ng tubig at pagpapagana sa mga deep well kung kakailanganin. At para walang masayang na tubig, kaliwat kanan na ang paghahanap sa mga tubo na dapat ay kumpunuhin. Pinaigting na rin ang paghuli sa mga illegal water connection. At sa pagkontibo ng supply ng tubig, priority ay yung mga residential areas. At kung sakaling lalo pang bumaba ang level ng tubig sa mga dam, tanging ang ating mga tahanan na lang daw ang susuplayan ng tubig. Paano na ngayon yung pangangailangan ng ibang sektor tulad ng industriya at ng agrikultura na kailangan din ng tubig lalo ngayon mas pinatindi ang tag-init dahil pa rin sa El Nino. Sensitibo pa naman sa kanilang produksyon ang presyo ng maraming bilihin, kaya naman alamin natin kung ano ang backup plan na makinaukulang pag kinapos ng supply ng tubig sa bansa. Mamaya sa ating talakayan with Igan. Diba sinasabi nga na mawalan ka na ng kuryente? Kuryente. Huwag lang ng tubig. Yes. Kasi simpleng bagay na may hawakan ka lang, mag-CR ka lang, hindi ka man makapagbuhos, makapaghugas ng kamay. At syempre, ayaw mo, ngayon nga, binibili na natin yung iniinom nating tubig, di ba? Ayaw mo dumating sa point, yung pati yung papaligo mo, bibilin mo pa rin. So, sana hindi naman. Tipid-tipid tayo, mga kapuso. At bukod sa tubig, ito pang isang kailangang tipirin. Ito na ang kuryente. Sa katunayan, nagsisimula ng magtiyaga ang mga taga Mindanao sa 2 hanggang 3 oras na rotating brownouts. Hindi pa rin kasi normal ang sitwasyon sa mga hydropower plant na pangunahing pinagkukunan ng kuryente doon. Bukod sa pagtitipid at panukalang muling paandarin ng Iligan Diesel Power Plant, wala na raw ibang solusyong nakikita para sa suliranin sa Mindanao. Kaya naman iminumungkahi na ang pagsasailalim sa Mindanao sa state of emergency. Parang every year na lang lagi tayo natatakot. Uy, mawala ng kuryente, wala ng kuryente. Parang wala naman, meron pa bang ginagawang iba ang gobyerno? Like, pinag-aaralan pa natin yung... Yeah, aside from that, are we studying na ibang sources ng energy? May wind power sa Ilocos, pero hindi pa nila Solar. Solar, ang mahal pa yata ng panels, pero dapat siguro yan ay isunod nila. Oo, kasi ang yaman naman natin sa di ba, sa araw eh. Sa totoo lang, especially ngayong El Nino, 5 buwan tayong summer. Sabi nga ni Tatang, don't panic! Kaya natin to. Trabaho niya yun eh, sa Department of Energy, di ba? Yes, Trabaho niya yun. Pag sinabi niyang don't panic, sana umasa nga tayong talagang hindi tayo dapat mag-panic. Hindi tayo kailangan. Maganda yung may plano din tayo na nakikita lahat, di ba? Saka open to suggestion siya. At paalala sa mga motorista dumaraan sa EDSA, tuloy-tuloy po ang concrete reblocking ng DPWH. At sa mga oras pong ito, hindi na madadaanan ang bahagi ng isa sa northbound lane ng EDSA. Yan yung ikalawang lane na nasa bahagi ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo hanggang sa EDSA Santolan MRT Station. Hindi rin muna padaraanan ng isang northbound lane naman. Sa tapat naman po yan ng Mega Q-Mart. Ilang lanes lang naman daw yan, kaya pwede pa naman dumaan sa mga katabing lanes. Pero asahan na po ang pagsisikip ng trapiko sa mga lugar na yan. Tiniyak naman ng MMDA na magpapakalat ito ng mga dagdag na traffic enforcer para maalalayan ang mga motorista. Inaasahan sa Lunes ay madaraanan na ang mga inayos na lane throughout the weekend. Kailangan sa loob pa na kayo dumaan. Kasi northbound yan, kahit na makalagpas kayo sa may Camp Crame, dito naman sa may Cubao, traffic pa rin. So, ano ba yung Dapat malayo pa lang. Kunyari, Mega Mall pa lang, meron na kayong signages na... Kasi hindi naman lahat nanonood eh, di ba? Saan ang may nakalagay na, one lane na lang itong northbound sa may Camp Aguinaldo, Camp Crame. Para makakaliwa na papuntang Green Hills, di ba? Or kanan papuntang Libis. Kasi nadadaanan niya, pero pag nagka-volume, wala, talagang babagal yan.
Oo, doon kaya sa may Rodriguez, pwede rin dumaan. Iro din, iro din. At sa ibang balita, hindi na lang sa mga jeepney uso ang strike ngayon dahil maging ang mga barko nakaambaring magtigil operasyon. Ikinasanayan ng Coalition of Shipping Organizations para sa primero ng Marso. Ito ay bilang pagkondena raw ng grupo sa ilang kautusan mula sa Marina o Maritime Industry Authority gaya ng pagpapabili ng mga makabagong vest na de-strap imbes na ang mga tinatali pa at ang mas mataas umanong insurance para sa mga pasahero ng barko at sa posibleng insidente ng oil spill sa dagat. Giit ng ilang may-ari ng mga barko, hindi raw ito praktikal at hindi rin daw sila kinonsulta, bagay naman na itinanggi ng Marina. 85% ng kabuang bilang ng mga shipping vessels sa buong bansa ang makikiisa raw sa ikakasang o ikinakasang maritime holiday kung saan umaabot sa 50,000 pasahero ang sineserbisyohan nila araw-araw. May kawawa naman ang pasahero lagi hostage. Hostage sila. Kung ako Marina, dituloy niyo yung maganda naman yung kanila mga panukala. Practical Dagdagan ng naman insurance. Wala pag may nangyari insidente, lagi kawawa rin pasahero. Tsaka yung life vest na detalye, pagka nagkapanik ka na ba, may panahon ka ba gano'n? Syempre, mas maganda yung snap na lang. Baka may magawa ng paraan na yung luma, pwede nilang Konting dialogue lang siguro sila dahil kahit papano, kung ako Marina, sige, mag-strike kayo, tanggalan ko kayong prangkisa. Di ba ganun talaga? Kung magmamatapangan lahat, Ang matigasan na lang. kawawa pa rin yung mga mananakay natin. Di ba? Kaya lang, So, ibig sabihin, hindi natataas mo sa na sila usapan niya. nag-dialogue prior to the Hindi, news? sinasabi, kinonsulta daw Kinonsult. Pero ito, ayaw lang nila dahil additional Nagastos sa kanila. gastos sa Sa kanila kanila. para sa kaligtasan din naman ng mga Bakit? pasahero. Nag-a-additional especially na insurance. Pero pag tinaas yung insurance, tataas din ang ng pasahero, di ba? Ang ticket. pass on yun, siyempre. Pass on sa commuter. Pero siyempre, Dapat yung commuter na lang yung mag-strike makikinabang. naman. Lagi na lang sila yung pinapasahan eh. Kaso Mula talagang jeep, basic barko, public lahat. transport diba? Walang magawa. Kahit anong presyo niyan, kahit anong gano'ng katelikado, talagang sasampa pero pa takot rin din yan. sila. Isang araw lang yan Laking lugi na kasi yun Oo. Ba't di gawin isang linggo? Di lugi-lugi na sila naman nun. Just to make a Lilipad na lang, stand. lilipad na lang To yung get mga attention. tao. Oo. Lalo na full-time na si Ma'am Len Bautista. Talagang kahit anong galit nyo ngayon dyan, wala dahil pakasal na yan Masaya na. Marso, di ba? I-bridal shower na rin natin siya today. Dapat nga ang ginas yan. Sabay na natin. Sabay na natin. At narito ba mga balita sa ating patuloy pagtutok sa eleksyon 2010. Nakatakda umano maglabas ang presidential candidate na si Nick Perlas ang kanyang formal statement para himukin ang COMELEC na ibalik sa manual ang darating na eleksyon sa Mayo. Ito ay sa gitna ng agam-agam pa rin nila hinggil sa poll automation at ang kahandaan dito ng COMELEC. Dagdag pa ni Perlas, hindi rin dapat isang tabi ng COMELEC ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan maraming Pilipino ang walang sapat na kaalaman ukol sa bagong sistema ng botohan at bilangan. Binida pa ng naturang presidential aspirant na ilan pang kasama niya sa presidential race ang aapila para sa mano-manong sistema. Tanging sagot naman dyan ng COMELEC, ang Kongreso naman daw ang nagtakda na gawing automated ang eleksyon 2010. Nakatakda yan sa saligang batas. And if not now, when? Oo, Para hindi dapat na matagal tayo- na nga yun. Delay na nga tayo dyan. Samantala, tilang at wala nang harang sa mga artista na makapag-endorso ng kandidato sa eleksyon, pero ang BIR may iniumang na lifestyle check sa mga artistang ayaw magbayad ng buwis. Bihira nga lang daw kasi sa mga artistang umaaming binabayaran sila para mag-endorso. Paniwala ng BIR, pag-iwas daw sa buwis ang unang dahilan kung bakit walang papel-papel ang talent fee ng mga artista sa panahon ng kampanya. Kahapon sinimulan na ng ahensya ang kanilang tax campaign at para hindi maakusahang pinag-iinitan nila ang mga nasa showbiz industry, 2 artista ang kinuha ng BIR na endorsers na pawang nag-e-endorso rin ng mga kandidato, sina Marian Rivera at Willie Revillame. Kapwa rin pinarangalan ang dalawa dahil sila ang top individual taxpayers ng taon. Pero paglilinaw ni Marian, libre ang kanyang pag-endorso kay Senador Noynoy Aquino at base raw yon sa kanyang prinsipyo. Good taxpayer. Nice. Oo. Laking lakas kumita Hindi, masisilip talaga pag di ka nagbayad. Oo nga. Minsan Pero lang may iba naman yan na nagtatry lumusot pa din, di Oo, ba? yes.
Alright, at sports news naman po tayo mga kapuso. Formal nang inilunsad ang 53rd Palarong Pambansa sa probinsya ng Tarlac. Ngayon isasagawa ang palaro at syempre malafiesta ang ginawang seremonya na dinaluhan at sinaksihan ng daang-daang atleta. Pero